Pero, Sir Lito, ano yung isang kwento, what is the most important political story na that journalists are missing right now? But should be writing about? That's a very difficult question to answer. Sorry. Hindi, kasi, I hate to be a Jeremiah of Nako, hindi ho talaga makapag-move on yung ating mga kababayan doon sa kahudasyang ginawa nitong si Joel Villanueva. Pambira itong si Madam, naglabas ho ng sama ng loob dito kay Joel. Pero bago yan, siyang like at siyang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumama sa ating community. Yung join button nandyan lang sa baba. Wala ho tayo maraming pag-uusapan dito sa video na to. Pasadaan lang ho natin itong paglalabas ng sama ng loob nitong si Madam dito kay Joel Villanueva. Ito siya ho, Madam mo. Harapin mo ha. Siya yung ika nga kilalang hudas ngayon sa Senado. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Hey. Ano, Joel? Masaya ka na? Yung ano ni Madam, yung tirada niya para siya naninirmo ng anak. Ano, masaya ka na? Masaya ka na ba? Masaya ka na? Ligtas ka na? Tapos ka na? Hindi ka na ikukulong? Naku po. Grabe ang ginawa mo sa epekto ng church. I've been in the church since I was 18. Naku. Magsi-65 na ako. Pumunta lang ko rito sa UK kaya ako na-stop ng pag-attend dyan. Pero lagi kong binibida ang JIL Church. Sabi ko, one time babalik ako dyan. Kasi yan ang church na nagbigay sa akin ng spiritual uplift. Yan. Ngayon, ano ang ginawa mo? Sabi nga nila, Camille at Marcoleta, masahol pa sa Judas yung tatalikod sa kanila. Ano ginagawa mong, ano yung sinasabi mong magtatrabaho na lang, magtrabaho? Iba yon. You're the one who started exposing the corruption years ago. Humanga ako sa'yo nun. Pero ngayon, nasa na? Kaya nga, no, di ba binibida niya na ako ang nag-bulgar ng korupsyon na yan. Tapos ganyan yung mga kasama niya, gusto pang ilabas ang katotohanan. Bigla naman siyang tumiklop. Pambihira talaga tong si Judas Joel Villanueva. Totoo man yun o hindi, nabahag ang buntot mo. Mas masahol ka pa kay Judas. Ngayon, sabi ko, ng araw na nakita kong bumaliktad ka, niyakap-yakap mo sila Risa, Hontiveros, sila, yung mga minority black dati, kay Jetchalian Black, nangilabot ako. Second time, napaiyak ako. Unang napaiyak ako yung time na dinakip si tatay, dinala sa ICC si Tatay Digong. Ito yung pangalawa. Napakasakit. Bilang born again Christian. Nakakahiya yung ginawa nyo. Ewan ko kung yung sinasabi ni Brother Eddie na sundin mo yung konsyensya mo. Sabi ko, okay to. Okay Kasi yan. yung sinasabing konsyensya, in your heart. Pati ako, di ba, akala ko, okay itong banat na to ni Brother Eddie. Anak ng tokwa. Yung palang ama niya, nagsabi sa kanya na traidorin mo, hudasin mo yung mga kasama mo sa Senado, pambihira. Kung ano yung tama o mali. Hayagan yung pagnanako ng mga buhaya. Kaliwat kanan, up and down, mga maletagan, halatang halata yung pagnanakaw, kitang-kita mga mata natin sa mga ginagawa nila, sa sinasabi nila, sa mga ebidensya. Hindi kami tanga para hindi namin maramdaman yung talagang pagnanakaw sa kabanang bayan. Joel, alam mo yan. Kasi natatandaan ko, years ago, ikaw unang nagsiwalat niyan, nag-expose ng nakawan. Pero siguro, siguro dahil sa, I don't know if you're involved now in the corruption, siguro not in Maletagang, maybe sa mga maliliit na corruption bilang senador, or baka natakot ka na ikulong ka, natakot ka na mamagshot ka. Alam ng mga tao, pagka kinulong ka, pinakita yung mugshot mo, we know.
na hindi ka gano'n, na hindi ka isa sa kanila, magiging hero ka parang si Jinggoy. Mm. Alam namin yan, kaming mga mananampalaya ng JIL, alam namin yan. Oo. Pag kinulong ka, you're not guilty. You're not guilty. Kasi ano pa yung tipong lahat na nga ng aligasyon ibinato na sa'yo. Meron na nakahandang kaso. Pero naniniwala pa rin kami sa innocence mo. Pero dahil dyan sa ginawa mo na yan, kahit kapatid ka sa pananampalataya, hindi nagustuhan niya na marami sa ating mga kababayan. Pero if ever man kung sakali mong kinulong itong si Joel Villanueva, nako, isa ho tayo sa mga nagtatanggol at naniniwala tayo. Yung mga nambabash ngayon sa kanya sa mundo ng social media, yun din ang mga magtatanggol sa kanya. Di ba? Itong si Madam ang magtatanggol sa kanya. Kasi meron na hong meron ng pattern. Meron ng pattern mula sa KOJC kay Pastor Kibuloy dahil hindi nila mabili SMNI, pinahiya, ginulo nila yung simbahan niya, yung mga kongregasyon niya, kinulong siya, 'di ba? Dahil hindi siya mapasunod. O kagaya dito kay Senator Jinggoy Estrada, Senator Dante Marcoleta, dahil hindi mabaluktot yung mga yan, kaya yan hong kinahinatnan. Dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, meron ng pattern. Na kung saan pagka kinulong ka dito sa administrasyon na to, imbis na ikahiya mo, ang dating parang dapat kang maging kasi linalabanan mo yung kalokohan Dapat ang dating parang karangalan pa na itong bangag administrasyon na to ikukulong ka. No, sa mata ng ating mga kababayan isang napakatinding sakripisyo noon para siya yung pinaglalaban, prinsipyo at paninindigan. Pero yung ginawa na yan ni Joel Villanueva, hindi ko natin makakalimutan yan. Sinasabi ko sa inyo, kung sakaling tumakbo si Joel at itong si Jinggoy, kampanya ko po si Jinggoy Estrada sa inyo kung sakaling kulang yung kandidato natin. Diba? Kunyari, 10 na yung kandidato natin, nandiyan nakapasok na lahat. Sila Atty. Vic, pangalan ito, Jimmy Bondok, nandiyan na lahat. Ipapanalo na sila Senator Bato de la Rosa, di ba? O re-elections pa. Panalo. Tapos na pala si Sen Bato. Sa susunod pa yun, midterm election ni VP Sara pa yun. Kaya, kasi kakampanya ko pa sa'yo yung mga nanindigan ngayong mga panahon na to. Ano nangyari? Kahit pa sabihin may kasalanan ka, may sangkot ka sa konting nakawan, okay lang. Kasi nanalig ka, sumang-ayon ka sa nakararami sa mga Pilipino na naniniwalang merong kahayupang nangyayari sa kabanang bayan. Ngayon, ano ginawa mo? Yung spiritual lead na nasa akin dati, ngayon nawala. Though I'm still attending Christian churches, pero not JIL anymore. Ilang dekada akong naniwala. Ewan ko lang yung mga hinti Brother Eddie na sinasabi niya, sundin ang konsyensya. Sabi ko, okay to Kasi sinasabing konsyensya, alam natin kung ano yung tama o mali. We can distinguish the right to wrong. Ano ginawa mo? Naduwag ka or baka sangkot ka, pero it doesn't matter kung nasangkot ka man sa mga konting nakawan, maliliit na halaga lang, okay lang, mapapatawad ka namin. Kasi hindi ka naman na-mention sa maleta Maleta. Kung sakaling man, sinasabi ko naman sa inyo, kung sakaling merong problema na talagang si Alcantara pinagpipilitan at itong mga Alcantara na to ay nakakulong, ginagamit ng pamahalaan ngayong mga panahon na to, doon masasabi natin na talagang panggigipit yung ginagawa kay Senator Joel Villanueva. Ngayon, kung sakaling kagaya ng nangyari na to, biglang tumigil yung kaso sa kanya, yung hinug na yung kaso kay Joel Villanueva, hindi na ituloy. Masyado hong halata na talagang tumiklop siya. Trinaydor niya ho talaga yung mga kasama niya. Grabe yun, Pero you know that yung mga maleta gang, yung maleta syndicate, na hayag, halatang halata, na talagang nangyayari sa bansa natin, nakandalunod yung mga kababayan natin, nangamatay because of that nakawan sa kabanang bayan. Hindi ginamit sa flood control.
Alam niyo, yung flood control, isa lang yan eh. Tip of the iceberg, marami pa yan. Ngayon, si Bangag, binibenta na isa-isa yung pag-aari ng gobyerno na iya, kung ano-ano man yan. Alam mo, 2 years, I cannot wait anymore for the 2 years kasi magiging sorry state na tayo. Wala ng perang kabanang bayan. Joel, nangihinayang ako sa'yo because this is your time na makilala ka bilang isang bayani, makabagong bayani. Si Jinggoy nga, di ba, alam natin yung mga nakaraan niya. Though he's not that madasalin, he's not really involved in the church. Pero kita mo, ano ang tingin ng taong bayan sa kanya ngayon? Isang makabagong bayani. Nanindigan, no? Hindi naman doon sa point na makabagong bayani. Nanindigan sa prinsipyo at ika nga doon sa kanyang pinaniniwalaan na talagang yung ginawa nila dapat na yon para ma-expose kung sino nga bang mastermind sa mga maanomalyang flood control projects. Mantakin nyo ho, assistant committee pa siya ng Blue Ribbon Committee. Assistant ang tawag doon, yung presiding officer, assistant presiding officer, parang ganon eh. Vice chairperson na yun. Di ba ginawa po siyang vice chairperson? Kasi nga, wala siyang takot at alam niya na malinis ang konsyensya niya. Ito si Joel Villanueva, sa tingin natin, hindi talaga malinis ang konsyensya nitong mama na to. Meron talaga sabi to sa flood control. Kaya kung sakali mang meron dapat makulong, sa tingin natin, una yung mama na yan. Kasi nanindigan siya sa tama. Ang galing talaga ng Panginoon. Yun naman sa Biglang si Bay yung pumasok dito. Kasunod pala rin kambay. Pero Tuloy na natin si Bay, tuloy kita na natin. mo, ano ang tingin ng taong bayan sa kanya ngayon? Isang makabagong bayani. Kasi nanindigan siya sa tama. ang galing talaga ng Panginoon. Yun naman masasabi ko. Ang galing ng Panginoon talaga. Oo, ang galing. Ang galing talaga eh. I'm so amazed. This is the work of God and not of men. That I am sure. Sigurado ako. One, lumabas talaga yung mga trapo, yung mga walang prinsipyo. Lumabas talaga. Nakitang-kita natin ngayon kung sino yung hindi natin maasahan na alamin ng katotohanan. This is the worst corruption na nangyari sa Pilipinas. Pinaka. As in, pinaka-corrupt na pangyayari sa Pilipinas. Trillion. Yet, etong BBM senators ay pilit na pinagtatakpan. Nakita na natin ang tunay na kulay nila. Yung may mga pangarap na maging presidente dito, sobrang umekis kayo sa taong bayan. Maniwala kayo sa hindi, yung mga ginawa, itong mga pangyayari na to, talagang nilantad lang ng ating Panginoon kung sino at kung anong klaseng politiko itong mga BBM senators na to. Even yung nagkiklaim ng Lord, Lord, why hindi ako saved? Ayan, kitang-kita na natin. Second, importante na malaman natin ito. Dito din lumabas po kung sino talaga ang nakikipaglaban sa bayan. Oo. Ito talaga yung kahit anong mangyari, kahit makulong pa, kahit magkaroon pa ng matinding pagsubok at pag-uusig, ay nanatili sa prinsipyo. Lumabas ngayong panahon na ito. Sabi ko nga sa inyo hindi porket nakita ninyong nakulong, para bagang guilty na siya. Hindi, nagkataon kasi non-bailable. Tingnan ninyo, eventually mapapalaya yan si Jinggoy. Sobrang napahanga ako. Sobra pong napahanga ako sa pangyayari na to. Hindi lang po sa kanya, pati ho dito kay Cayetano. Sobrang inangat siya ng Diyos dito sa pangyayari na to. Sobrang matindi yung pag-angat ng Diyos sa kanya dito.
Ako, nag-o-observe ako sa kanya social media. Grabe. Grabe yung pag-angat niya dito at sa paninindigan niya. Si Marcoleta din. Palakpakan din natin. Lampakan natin, Marcoleta. Si Marcoleta, ang isa rin ho sa mga sobrang nakitaan natin ng pakikipaglaban talaga na hindi umuurong. Marami pa po dyan. Robin, kahit si Amy Marcos nakita natin At iba pa. Now we know kung sino talaga ang nakikipaglaban sa bayan natin. And we must admit, sometimes nagkakamali tayo. Sometimes nagkakamali tayo ng perception sa isang politiko. Pero ngayon, through the hand of God moving in our country, pinakita niya sa atin kung sino talaga ang para sa bayan. Kaya, wag mo tayo malulungkot. Ako, happy ako Sabi ko, grabe itong mga nangyari na to. Dito talaga, we cannot deny the hand of God working in our country. Huwag kayo mag-alala. Alam mo yung sinasabi ni Cayetanong paulit-ulit na 40 years bago makalaya yung Israel. 40 years din bago sila makapasok sa Promised Land. It took 40 years din kay Moises para ma-realize niya yung kanyang calling. 40 years po yan. Ayan po ang sabi nga nila yan po ang simbolo ng perfection. 40 years. Learning mga matututunan. Ako, after 40 years from the 1986 revolution, remember that, nung nagkaroon po ng revolution noon, 40 years from that time until now, na-realize talaga ng mga Pilipino kung gaano kakurap ang mga politiko natin. Imagine mo, even Magalong said, majority of the congressmen, they have corruption. Even those anti-corruption na mga tao, na politiko, kuno, mga dilaw, mga pinklawan, lumabas dito na sila ay mga hipokrito at parte ng korupsyon. Yo! They are only shouting against corruption pag yung kalaban na nila ang naupo. Pero pag kakakampi na nila yung naupo sa leadership ng gobyerno, yung Mangungurangop pagiging na yan. anti-corruption nila nawawala na. Once again, lumabas ang totoong kulay ng mga pinklawan at dilawan. Even the left, can you just imagine, the left receives male-maletang pera. Pero they're fighting against corruption. Can you just imagine that? Pati yun, na ilantad after 40 years from the EDSA revolution. Now we know kung ano ang tunay na kulay nila at kung sino talaga ang tunay na nakikipaglaban. Kaya sa tingin ko, we are successful in knowing the truth. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Na yun, napakaganda ng mensahe na yun ni Banat Bay, no? At least, di ba, nagkaalaman na, naglabasan na ang tunay na kulay nito mga walang yung ipokritong politiko na to. Sigurado ho natin dito, mga kababayan, si Joel Villanueva, isa siya doon sa ika nga maiingay pero behind the scene, isa ho siya sa mga ika nga garapal pagdating sa kalokohan sa pamahalaan. Yung, dito tayo kay Charlito Banayo. Yung. See and asks, where do we go from here? Lito Banayo. Sir, magandang gabi po, sir. Magandang gabi sa iyo, Lord, and thank you for inviting me. Salamat po. Nagkausap lang tayo sa phone dati, no? Yung binalita po ninyo na may nangyayaring meeting doon sa isang casino at mukhang yung Oplan na tinatawag na, ano ba ito? Noel. Conas. Conas pala, sorry. Pero pupunta po tayo doon mamaya, Sir Lito, no? So, ano ang nagkukumbinsi sa inyo, sir, na lahat ito ay estratehiya lamang para ma-divert yung attention po natin, sir? Kasi, 2 years down the road, tapos na yung term ni Presidente Marcos. Unfortunately,
it's been one of the most controversial presidencies in the country. Instead of redeeming, as it was hoped for, redeeming the name of the family, the father especially, anong nangyari, got embroiled in so many controversies. But the most lethal of all these controversies is the flood control scandal, which ironically he quote-unquote exposed through Mahiya Naman Kayo. But by next month, a year has passed. And hardly anything has moved in that fight against humongous corruption. Sobra hindi, basta ano, we've never seen anything like it. And when you backtrack, 2023, 2024, 2025 budgets pala, nagkaroon na ng sleight of hand, no? Yung parang Houdini na, ano na, no? Parang makalimutan yung mga importanteng proyekto at mapunta yung pondo sa unprogrammed funds na pagkatapos pinakikialaman na ng DBM, nire-release din in these anomalous projects. No? So this is not something that people are likely to forget. Sir Lito, pero ang defense naman ng Nola Kanyang bakit siya maging, siya nga ang nagpakalat itong kontrobersiya na to. Siya yung kumbaga, pull the lid para ma-expose ito. Bakit siya ganun po defense? Ako ang basa ko kasi, it was a reaction to something that happened before the SONA. Kasi nagkaroon ng baha. Sobrang ulanon, nagkabaha-baha, hindi lang Metro Manila, Bulacan, Pampanga, all over the country nagkabaha-baha. And remember, the year before, in the 2024 SONA, he was taking pride in 5,500 flood control projects all over the country. So, his propagandists must have thought na may problema ang malaki, unahan na natin by saying yung Mahiya Naman Kayo. Ang problema, okay, sinabi mo yon, pinalakpakan ka, yung mga pumalakpak pa nga, yung mga flood control congressmen. Para hindi mahalata. Para hindi rin mahalata. Ang problema, ano ang nangyari since then? No? There have been a series of obfuscations, no? Excuse me. Di ba? Maski sa Senado, malinaw na maraming ayaw kumbidahin or kung kumbidahin man, parang masyadong soft ang investigation na nangyari. So up to now, although people suspect who the masterminds are, I'm saying it with the plural and not the singular, pero walang formal investigation dito sa mga to. Kumbinsido kayo that the marine toting, the maleta delivering marines ay nagsasabi ng totoo? Ano po ang basihan po ninyo para paniwalaan po sila, sir? Unang-una, tingnan mo yung facial expression. Tingnan mo yung the way they come up with their stories, no? Kuminsan may mga sablay, kuminsan may mga sinasabi nila, may mga contradictions, no? But that's because you're talking of 18 plus 4. You're talking to different people. Hindi naman sabay-sabay yan na nag-deliver ng maleta. Hindi naman nila, I mean, when I'm sure Ping Lacson, who's a good investigator, can see that, no? Pag kasi ayos na ayos yung pagkakalatag ng mga sinasabi, mukhang, may script. Pero yung may konting mga mali-mali na ganyan, may konting mga contradictions, may konting discrepancies, but the story still remains, at mismo si Saldico naman, sinabi din yung maleta-maleta deliveries na yan, no? Maybe the figures are bloated, no? I wouldn't expect them to count that, how much each maleta and then multiply it with the number of maletas, no? Pero malinaw na they were telling the truth, and you juxtapose this with what you saw dun sa kaila Alcantara, Hernandez and all na billiard table na groaning with $1 billion pesos or something of 1,000 peso bills, no? The visuals are there, no? The testimonies of the Ang problema, walang seryosong, ang ginagawa binubutasan natin no? Whether in traditional media or in the
social media na kampi sa administration, binubutasan lang lagi, no, yung kanilang testimony, no? Instead of ferreting out the truth, the whole unvarnished truth. Yun ang kulang. At yun ang hinihintay ng tao, tingin Correct. ko. Kasi sila ang apektado eh. Ano pong pananaw ninyo kay Win Gatchalian as Senate President? Wala nang follow-up dun sa 18 Marine. Diba? Dapat ang susunod na tanong dun, sa tingin nyo ho ba kailangan talagang ipagpatuloy ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Erwin Tulfo ang pagdinig sa mga Marines na yan? Dapat yun ang follow. Ito naman si Sir Lord eh. O ikaw ang pumalit ka, PH update. Magaling ka pa kay Lord de Vera. Hindi. Kasi nabitin lang tayo doon sa ano. Tingnan natin kasi Win Gatchalian, tingnan natin kung papalo upan A good guy. He probably among the senators, he would be very qualified to mend fences between the two warring camps right now. No, the problem arises in the handling of the impeachment trial, no? Because not being a lawyer, I mean, he's bright, he's sharp, but presiding justices or presiding judges of a trial requires legal know-how. Baka yun ang kulang, yun ang problema. Hindi naman pwedeng maglagay ka ng abogado sa likod niya, no, para sa committee hearing, di ba? Hindi naman pwedeng gano'n, nakakahiya naman yun, no? So I guess that's the reason Yung why sila Vince some Dizon, of them binubulungan si Bongo. Mabuti, At si Frank Drilon, kunyari, wala nakikita. di ba? So yun ang problema, no? So I guess that's the reason why sila mismo, some of them, have been suggesting na si Cheese Escudero ang mag-preside. Maganda ho bang optics yun na si Cheese Escudero ulit? Ito ba Wala ay naman silang choice eh. ito ba ay redemption time or Hindi sa ganon, Lord, no? Before the program, I checked nag-google ako the senators that I first elected. No, when I was quite young, when 21 pa noon ang Okay. para kang maging botante, no? 1946 ka pinanganak, so bumoto ka ng Yeah. maganda-ganda pa ang mga pagpipilian nun. Lahat sila abogado. See. Lahat sila abogado. Yung tinalo nila, mga bar top notchers din lahat. No? Ang mga tinalo nila, Tecla San Andresiga was the first woman bar top notcher. Kung sino-sino no? Juan Liwag of Nueva Ecija, no? Ganon. Ngayon, lima ang abogado. 3 nandun sa side ni Alan Cayetano. Ang talagang may extensive trial experience lang dyan, si Marcoleta. Di ba? So, Yung dalawa, I mean, nasa kabila, si Kiko at saka si Cheese, no? Si Cheese medyo may trial experience. Yung bata pa siya before he entered politics, no? Pero alam ko, hanggang piskal lang. No? Hindi pa umabot sa talagang full-blown trial, no? so yung hirit ni Marcoleta na, wala ka kasing legal training. May konting Totoo naman yon. Medyo hindi lang, medyo... Maganda delivery, ang pero pagkakasabi. Oo, pagkakasabi. Alright. So that is a big problem. Binabanggit pa palagi na ang memorya ng Pinoy ay Maiksi. parang buhay ng mayfly. As a strategist, how do you play that to your advantage or to the client's advantage? Well, I think that's what government is doing right now. No? Marami namang, una-una, ilan na ba ang naging press secretaries natin? 5 in 3 years, no? Acting pa yung hanggang ngayon. Acting pa, oo. In fact, siyam sa kabinete ngayon, including the ES, is still acting, di ba? That's 40% of the entire cabinet. No? I mean, can you imagine that? Something like that. But anyway, alam ko meron silang mga consultants, isang Kano, 2 Europeans, no? Parang pre-snap elections. Oo. Tapos meron pang veteran marketing guru, no? Na nandoon din, no? Pero nagtataka ako bakit ganon. So, Sa lagay na yon, may mga consultants pa sila. Oo, may mga consultants. So, parang ang nakikita ko nga is parang every time may problema, anong takip dyan, anong gagawin natin, everything is reactive. Eh.
Kasi to begin with, wala naman talagang vision ng presidente. When we elected him, what was the mantra? Just unity. Unity. And why was it unity? Because nakuha niya si Sara. No? And nag-break na yung unity na yun. O, ano, may vision ba? Ano vision natin? 20 peso rice, which was a stupid promise to begin with because it defies the laws of economics. I mean, nag-NFA ako ng Oo nga. 2 kalahating taon. No? Naiintindihan ko yung bigas. No? Diba? At sabi mo, what Wala ho talagang vision. Ang vision nila meron naman. Pagdating sa ekonomiya at ikakaunlad, ikakabuti ng pamumuhay ng mga ordinaryong Pilipino, siguro wala sila doon. Pero pagdating sa pagnanakaw, anak ng tao ka, lahat ng ideya, lahat ng vision meron sila. O pwede dyan, DPWH, Department of Education, BIR, Custom, dyan sila. Yung vision nila talagang mga idea nila out of this world. Ang program appropriation, pababahain natin ng pera yung mga congressman para hindi mag-ingay. Di ba? Ang galing. policies sa kolo mo? Parang natatakot daw siya na baka isusunod sa kanya. Yun ang kaya. Likely, kung ganon ang mga Babalik ang na rin. ranking ratings, ano, babalik na rin daw lahat ng mga in-effort niya. At alin doon. Okay. Pero, Sir Lito, ano yung isang kwento, what is the most important political story na that journalists are missing right now? What should be writing about? That's a very difficult question to answer. Sorry. Hindi, kasi, I hate to be a Jeremiah of doom or gloom for that matter. No? But the government has very little fiscal space to be able to do anything constructive so that the economy will perk up no, within the next 2 years. No? It's not because of Iran alone. It's because for the past 3 years nga, winaldas natin yung pera na dapat pumunta sa tamang infrastructure, pumunta sa health, sa education, and all the other basics. No? And then we've been, without having to give up our sovereignty issue over the West Philippine Sea, we did not have to push our relations to China into a Cold War, no? Because whether we like it or not, they're our biggest trading partner right now. We import so much from them. And at least there's still an export market for our fruits and other produce. No? So, wala kang nakikitang anong magagawa, no, to improve the situation of the common man. No? And by common man, I'm not referring to the ayuda recipients. I'm referring really to the middle class. Kasi the middle class has become the nouveau pauvre, the new poor. No? Hindi mo na ma-stretch yung income mo yun no? Dahil sa pagtaas ng presyo, no? Ng pangunahing bilihin. At tataas pa yan. Yun ang nakakatakot. No? At nga di ba middle class kasi hindi yon safe kasi they're just one sickness or one typhoon away Precisely. from going back down through that line. Yeah, kaya nga pag nagtag-ulan na naman tayo at malakas yung mga ulan at Pero mabuti na lang. nagkaroon na naman ng El Nino. Pero ang problema sa El Nino, ang produksyon natin sa September and October, no? At sa Meron susunod pa ba? na taon, yung May magiging aasahan pa- production natin. O baka yung production na iaangkat natin. Hindi, lahat magkakaproblema kasi tatamaan din ng El Nino ang Vietnam, Yes. Thailand, India, Pakistan. Yan ang pinagkukuhanan natin ng bigas. No? Kung sila tatamaan din ng El Nino, tayo tinamaan din ng El Nino, ano mangyayari sa presyo? So that's the problem. Aside from the fact na halos lahat na ng kinakain natin ngayon, ini-import na natin. No? So Isda, napakahirap gas. kang kumilos o gumalaw within that yung mga initiatives na gagawin ng gobyerno para maibsan ang hirap ng tao. I'm worried about the boiling point. No? Nako. Sir Lito, ano yung isang pre-internet na campaign lesson from the pre-internet era that remains surprisingly relevant hanggang ngayon para sa inyo? At ano yung pinaka-overrated campaign strategy sa Pilipinas? Ano yung Relevant na
lesson ninyo from the pre-internet period? It's Na always about the message. No? Yung pagkatapos ng Corridoy, nakasali ako doon, no, na kampanya, my first defeat was Mitra because I was championing Fernan. Hindi nag-vice president siya kay Mitra. So I became the campaign spokesman of the Mitra Fernan ticket. I thought that with such a humongous party, 90% siguro ng LDP. lahat ng LDP, local officials, LDP, mananalo kami. But the message was wrong. No? Hindi na-shock off ni the late Monching Mitra yung traditional or trapo image na naibansag sa kanya. No? Nakasakit ba yung debate sa ABS-CBN dati? Yeah, lahat ng debate Yung nakasakit. magkarancho kayo. That classic Yeah. debate. Oh. Lahat ng ano. So yun na naging yun, no. Duterte, for instance, no. Single message eh. Crime and drugs. No? Pero paano to yung nakaupo ngayon? Kung messaging point of view. Unity eh. Unity lang eh. Kaso sila rin ang bumasag ng unity eh. Hindi, pero as campaign strategy, bakit kinagat ng tao yung unity? Dahil kay Sara. I mean, let's face it, no? Ano man ang pananaw natin sa nakaraang administrasyon, no? Ako siyempre may bias ako doon dahil I was part of that campaign, no? The fact is, up to the last minute of his presidency, he was well-loved, President Rodrigo Duterte. Hanggang ngayon. Oo, at hanggang ngayon. So, nung nagsama si Sara, na anak niya, at saka si Bongbong, that was it. That was unity, no? So it was more Sara carrying Bongbong Marcos. than the other way around. Ano yung isang political myth na nagsusurvive pa rin hanggang ngayon? Pero sa tingin mo, hindi kalokohan yan. Partido. We do not have any political parties in this country. They're only flags of convenience for personal ambition or oligarchic vested interests. So saan ka nakakita ng bansa na may-ari na isang partido, Villar, isang partido, dating si Danding Cojuangco, although alam ko hindi naman masyadong pakialamero si Ramon ang sa politika, yung isa si Enrique Razon. Ano pa ba yung mga partido na, di ba? And these are, of course, yung lakas na dati talaga si Martin Romualdez ang nagpapatakbo. Wala namang I yata don't know naniniwala ngayon kahit sa kung masa sino na no, ngayon. ng mga parties. So wala nga eh. No? Kaya palipat-lipat yung turncoatism. Comelec na lang yung naniniwala, yung nag-observe. Yeah, in fact, Ay, sorry, Sir Lito, hindi nyo pala nasagot. Yung overrated campaign strategy pala. Kamay-kamay sa tao. hindi. Hindi. Wala. Sayaw mga sa video. Yan. Sa local, iba kasi yung local, iba national. No? Yung local, yun, mga ganun-ganon. No? In fact, nakakainis na eh. No? Yung sa local, na mapasayaw-sayaw, mga pa kung ano-anong mga kalokohan ginagawa. Diretso national, di ba may sumasayaw pa rin? Meron pa ka sumabog ang ano eh, no? yeah. Pero yun na nga, these things, para masyado nating minamaliit ang utak ng Pilipino eh. We pander to their basest likes, no? Parang ganon, di ba? Hindi pa pwedeng i-elevate naman yan. No? And in so doing, hindi ka naman mawawala ng popularity eh. I mean, give an example. An example, for instance, is Ping Lacson. Di ba? He never danced, never sang, never anything. Napaka-dour, napaka-seryoso kung magsalita. Pero ano pa rin, hindi pang presidente, pero pag senador, mananalo pa rin, di ba? Di ba? Yun eh. But yung sa presidency, ewan, talagang destiny yan eh. You know, nung January 8, 2015, pumunta ako sa Davao para kausapin si Digong, Mayor Duterte. Ang nag-usap lang sa lamesa, si Sunny Dominguez, Bingbong Medialdea, Bebot Alvarez, Bongo, and myself. With the mayor. And ang explanation ko sa kanya was simple.
Paul, kako, subukan mo kako. 23%, at that time 23, ngayon 24. 23% of the population, voting population is from Mindanao. 20% is from Visayas. Kalahati ng Visayas, 10% of that, speak Cebuano. Tagarihan ka sa Cebu. Meron kang 33% na base. No? Hindi ko pa binibilang yung mga Bisaya na nakatira dito sa Metro Manila and elsewhere parts of the country. Gutom na yan na magkaroon ng presidenteng taga Bisaya, no? Kasi puro dito taga Luzon if you remember, no? So Si kako, Garcia doon pa tayo, yata. yun ang gawin nating base, no? So inuna namin Mindanao, ikot sa Mindanao, no? Of course, we called it a listening tour, pero hindi naman talaga listening because it was more a monologue than listening, no? But the authenticity of the guy simply rubbed off on the people. They liked him, no? Ano tawag dito? Si Sara Duterte ba'y nanganganib na maging, kumbaga noong 2016, si Jejo Marbinay, na before the actual elections, ang taas palagi, consistent yung mga numbers niya. Yeah, his Pero- highest was 41% in 2014. Ano yung posibilidad na maging ganun si Sara Duterte? I don't see that happening. Kasi more than 1 year na yung demolition eh. More than 1 year na yung, di ba? Yung the first impeachment trial. Nag-start yan, yung mga hearings in the House of House of Representatives, Committee on Public Accountability, yung parang blue ribbon nila, kung ano-ano na ang binato sa kanya. Pero nung ang pagkakamaling malaki ng gobyerno, kasi medyo bumababa yung kanya, pagkakamali, tinapon si Duterte sa tatay, tinapon sa The Hague, gumano na naman. Ngayon, nakikita mo medyo steady. At least the base is holding. The Mindanao plus Central Visayas is holding. And in the last survey ng Pulse Asia, tumaas na rin siya sa NCR. No? Balance Luzon lang ang problema. No? So with that kind of a political base, no, the other is, assume natin na merong mga discrepancies do sa confidential funds. No? But the ordinary guy thinks, or the ordinary man on the street will think, ilang bang milyon yan? Samantalang yung ninakaw dito sa flood control at iba pang infrastructure projects, trilyon. So mga abstraktong konsepto sa kanila to? Wala sa kanila yan. No? Yung nagmura siya, yung sinabi niya, papatayin niya si tayo rin naman, kuminsan, pag galit na galit tayo, patayin kita. Di ba? These are, I'm talking, Tagaletran ka dati, one of the things that we share is meron tayong street smarts. Hindi kasi tayo elitista. No? Hindi pwede. Oo, hindi pwede. Di ba? Siguro pre-war. Oo. Pwede pa. Oo, pero di ba? May street smarts eh. You can, sabi nga ni, I remember that quote of Vicente Madrigal, na yun daw mga Tagaletran can walk with the kings and dine with the paupers. No? That was a quote from him. Yes. May ganun tayo. Nakikita natin, Talaga, kinote ni Madrigal si Kipling. I think it's a Kipling poem eh. si Rudyard Kipling. Oo. Literalista ba si Madrigal? Hindi kasi Yeah. kailangan mo maging street smart kung mamamatay ka sa moralya eh. Di ba? So Lito, okay. Inabot mo of course ang politika before social media and after. Pero sa tingin mo, aling period ang nakapag-produce ng mas better informed na citizenry? Yung traditional media. Bakit? Kasi unang-una, yung editor mo stricto. 'Di ba? Hindi ka pwedeng mambola. Hindi ka pwedeng mag-imbento, no? Whether you like it or not, i-edit ka, pagagalitan ka pa, hindi ba? So, may disiplina yung traditional media, yung the quad media dati. Ang problema, nung pumasok ang social media, na ngayon, very, very, very widespread ang dissemination, madaming nagdudunong-dunungan at marami rin nang iimbento. No? Hindi bali na yung nagdudunong-dunungan pero yung nang iimbento ng facts. No? Democratized Ayun daw, sir, ang information. Oo nga, pero yun ang no? If you look back in time, kuminsan, gusto mo sabihin, sana wala ng cellphone, sana
parang mas masarap ang buhay nung, Be careful what nung they wala wish pang for. ganon. Sir Lito, kayo po may sinusulat ka mong libro on 7 presidents Yeah. that you helped campaign for. Yeah, it started off kasi in 1981, I met Ninoy Aquino in the US. No? And then in 1982, pabalik ako ng Pilipinas. Sabi niya, tulungan ko si Doy Laurel. No? Which I was assigned to Doy. So yon, nag-form ng UNIDO. So that was how it started, Cory Doy. Then after that, natalo ako, nag-Mitra Fernan ako. I mean, I was a spokesman of that. Talo kami. Si FVR ang nanalo. No? Quick, doon mo makikita na yung messaging importante. Kasi si Miriam ang star nun eh. Not really FVR, but Yes. Miriam, no? So, pangatlo, nanalo ulit ako kay ERAP, no? Parang imposibleng hindi ka manalo. Kahit sino yeah, yata. madali yun. At saka ang kagandahan kay ERAP, sumusunod sa script. Okay. Yeah, yung ito pag-uusapan, ito sasabihin, sinusunod niya. Artista eh. Discipline. No? Discipline. After that, Ping Lacson 2004. Natalo rin ako noon. Nanalo ako kay Pinoy. Okay. Tapos nanalo ako kay Duterte. Natalo ako huli kay Isko Moreno 2022. So, At mananalo ka naman kay Vice President Sara Duterte. Kung magpapatulong sila, di ba? Sa tingin ko naman tutulong naman tong si karangalan ni itong si Lito Banayo na tinulungan niya mag-amang Duterte sa kanilang pagtakbo ng pagka-presidente. Ayun na nga mga kababayan, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas.